Ang veteranong point guard at dating NBA MVP na si Derrick Rose ay nagbabalak umanong maghanap ng bagong team. Ayon kay Shams Charania ng The Athletic, pakakawalan ng Memphis Grizzlies si Rose. Idinagdag ni Ian Begley ng SNY na pinalaya na ng Grizzlies si Rose sa kanyang kontrata. Si Rose ay may 1 taon pa sana sa 2 taong kontrata na pinirmahan niya sa Memphis noong nakaraang off-season at inaasahang tatanggap ng $3.4 million para sa 2024-25 season. Si Rose ay naapektuhan ng mga injury sa tuhod at hamstring na naglimita sa kanya sa 24 na laro lamang sa kanyang unang taon kasama ang Grizzlies. Hindi siya nakapaglaro ng higit sa 5 magkasunod na laro sa season, ngunit sinabi niya noong Abril na balak niyang bumalik para sa kanyang ika-17 NBA season at inakala niyang gagawin niya ito sa Memphis. "Oo, babalik ako," sabi ni Rose noong panahong iyon. "Nakausap ko si General Manager Zach Kleiman, nakausap ko si Coach. Itong summer, ang focus ko ay ang rehabilitasyon, ang mga workout ko, at ang patuloy na pagiging disiplinado." Sa limitadong oras na paglalaro ni Rose noong nakaraang season, nag-average siya ng 8 points, 1.9 rebounds at 3.3 assists sa loob ng 16.6 minutes per game. Bukod sa pagkawala ni Rose, tinamaan din ang Grizzlies ng mga injury sa ilang mahahalagang player tulad ni Ja Morant, Marcus Smart at Desmond Bane. Natapos ang Memphis sa ika-13 pwesto sa Western Conference. Kung magpapatuloy si Rose sa kanyang NBA career, maaari pa rin siyang maging maaasahang floor general kapag nasa kondisyon. Ang mga team na naghahanap ng veteranong presensya ay makikinabang sa pagkuha sa kanya at maaari siyang mapunta sa isang contender na makakatulong sa kanya na makuha ang championship ring na matagal na niyang hinahangad. Sa ibang balita naman, ang mga record ay ginawa upang malampasan at ang mga sunod-sunod na tagumpay ay laging may katapusan. Ang ilan ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa isang numero lamang. Ang ilan ay may koneksyon sa kaluluwa na nagpapaalala sa sarili ng lahat ng sakripisyo upang marating ito at upang hindi hayaang kahit ano ang makapagpabagsak. Ang streak ni Kevon Looney ng 290 consecutive games played ay nagsilbing araw-araw na halimbawa ng pagpupursige sa kabila ng maraming pagkakataong pwede sana siyang tumigil. Lahat ng pagkakataong pwede siyang magpahinga, ang mga operasyon, ang mga bahagi ng kanyang katawan na paulit-ulit na sinira ng mga injury. Ang tanging NBA franchise na kanyang kilala na nag-draft ng kapalit niya para sa huli maging isa sa mga pinakamaasahang player sa ilang championship teams, ngunit nakakatanggap pa rin ng mga kontratang may halong pag-aalinlangan. Lahat ng mga bagay na ito ang nagpatindi ng bigat ng nangyari noong March 7, 2024. Hindi lang para kay Looney, kundi pati na rin sa taong nagpasya na hindi siya gamitin ni isang segundo sa 3-point loss ng Warriors laban sa Chicago Bulls. Si Coach Steve Kerr ng Warriors ay naglaro kasama ang mga pinakadakila sa kasaysayan at naging coach ng mga alamat ng laro. Sa kabila ng dami ng mga Hall of Famers na nakasama niya sa court, si Looney marahil ang isa sa mga pinakakinikilala ni Kerr na maaaring nagpasakit sa kanilang exit interview noong Abril matapos ang isang nakakadismayang season para sa lahat ng panig. Sa halip, ang pag-uusap ay naging isang pagkakataon ng pagtiyak sa isa't isa, lalo na kay Looney na nahaharap sa marahil pinakamalaking pagsubok ng kawalan ng katiyakan matapos malagpasan ang napakaraming balakid sa kanyang Warriors career. "Siya yung laging nasa panig ko," sabi ni Looney sa isang eksklusibong panayam sa NBC Sports Bay Area. "Sinabi niya sa akin, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero lagi akong lalaban para sa iyo. Gusto kong maging bahagi ka ng team na ito hanggat nandito ako." Ipinahayag niya sa akin kung ano ang kailangan kong pagtrabahuan, kung ano ang inaasahan niya mula sa akin. Lagi niya akong kinakausap na parang sigurado siyang babalik ako. Kaya sinabi niya sa akin kung ano ang kailangan kong gawin para patuloy na mag-improve at makatulong sa aming team.
Ngunit ang pagbabalik ni Looney sa Warriors para ngayong NBA season ay hindi tiyak. Noong gabi bago matapos ang kanyang streak, si Looney ay naglaro lamang ng 6 na minuto at sa sumunod na 19 na laro ay lumabas lamang mula sa bench. Si Trayce Jackson Davis, isang rookie na second-round draft pick na kapareho ng posisyon ni Looney, ang ipinasok sa starting lineup sa huling 3 linggo ng regular season noong nakaraang season. Ang pinakamalaking salik, gayunpaman, ay ang kontrata ni Looney. Si owner Joe Lacob ay naging bukas sa kanyang hangarin na bawasan ang gastos ngayong off-season at si Looney ay tila isang posibleng biktima ng pagbawas na ito. Ang pagbaba ng kanyang papel sa team ay nagpakita na hindi pabor sa kanya ang pagkakataon at tanging $3 milyong lamang ng kanyang $8 milyong na kontrata para sa paparating na NBA season ang garantisado. Inamin ni Looney na nagkaroon siya ng kaunting duda tungkol sa kanyang hinaharap sa Golden State. Ngunit nang dumating ang deadline noong Hunyo 24 para ganap na maging garantisado ang kanyang kontrata, nagpasya ang mga pangunahing tagapagpasya na bayaran siya at panatilihin siyang nakasuot ng Warriors jersey. Hindi si Kerr ang pumipirma ng mga kontrata, ngunit ipinahayag niya ang kanyang kagustuhan sa front office. Ayon sa mga source, ang pagbabalik ni Looney ay itinuturing na napakahalaga para sa direksyon na gustong tahakin ng Warriors sa paghubog ng mga young players at pagpapanatili ng mga veterano sa tamang landas bilang kanilang moral compass. Hanggat hindi mo pa nakukuha ang garantiya, hindi ka sigurado, sabi ni Looney. Naranasan ko na yan dati, kung saan hindi nangyari ang gusto ko. Optimistiko naman ako na mananatili ako dito. Masaya ako na nandito pa rin ako. Mahaba pa ang taon, hindi mo alam. Sa NBA, mabilis magbago ang mga bagay. Ang gagawin ko lang ay alagaan ang mga bagay na kaya kong kontrolin. Ang aking katawan, ang aking performance, at kung paano ko dadalhin ang aking sarili. Ito ang eksaktong ginawa ni Looney na ngayon ay pangatlo na sa pinakamatagal ng Warrior, kasunod lamang ni Steph Curry at Draymond Green upang harapin ang isa pang mahalagang summer para sa kanya at sa team. Ang pangunahing layunin ni Looney pagkatapos ng nakaraang season kung saan hindi nakapasok ang Warriors sa NBA playoffs at bumaba ang kanyang minutes per game sa pinakamababa ay palawakin ang kanyang laro at muling ayusin ang kanyang katawan. Ibig sabihin, kailangan niyang magbawas ng timbang para maging mas mabilis, mas versatile sa wing, bantayan ang perimeter, at magsimulang mag-shoot ng 3-pointers. Naabot na niya ang kanyang target na magbawas ng 10 to 15 pounds at kapansin-pansin na mas payat siya. Si Looney ay nasa napakagandang kondisyon ayon sa isang source. Bilang isa sa mga pinakamahusay na rebounder ng NBA sa mga nakaraang season, naglaro si Looney sa timbang na 260 pounds, ngunit inaasahan niyang maglaro sa pagitan ng 245 and 250 pounds ngayong season, ilang araw bago magsimula ang training camp. Patuloy pa rin siyang gumagamit ng yoga, isang uri ng yoga para sa mga atleta na nakatuon sa postura, paghinga, flexibility at mobility. At nagtatrabaho rin kasama ang isang nutritionist. Hindi naman lubos na nagbago ang kanyang training, kundi ang paraan ng kanyang pag-iensayo. Pati ang kinakain niya at ang calorie intake ay pinag-aaralan ng mabuti sa loob ng nakaraang 5 buwan. Pakiramdam ko mas magaan ako, mas magaan talaga, sabi ni Looney. Mas magaan ang mga paa ko, mas nakakagalaw ako ng mas maayos. Nakakagalaw ako ayon sa gusto ko ng mas matagal at pakiramdam ko mas may stamina ako. Nasa post pa rin ako, kailangan ko pa ring bantayan ang mga malalaking katawan, kaya kailangang mapanatili ang lakas na iyon habang pinapahusay ang mga kahinaan na nais kong ayusin. Sa tingin ko, nasa tamang balanse na ako ngayon. Para sa akin, palagi itong tungkol sa paghahanap ng tamang balanse kung saan kaya kong maging mobile at manatiling sapat ang lakas para ipagtanggol ang aking sarili sa post. Ang pagbawas ng timbang, matinding pagsusumikap, at dedikasyon ni Looney na maging isang banta sa shooting
ay hindi pa rin nagbibigay ng kasiguraduhan para sa isang taong nakapaglaro na ng halos lahat ng posisyon para kay Kerr. Naging starter, bench player, leader, at ang perpektong glue guy anuman ang dami ng minuto niyang nilalaro. Tunay na nagawa na ni Looney ang lahat para sa Warriors. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.